Anong course mo? Food technology po. Eh di masarap ka pala magluto. Hello guys and welcome to my channel. For today's video, ang magiging topic natin is all about food technology. So a little background lang po about myself. I am a graduate of BS Food Technology, Bachelor of Science in Food Technology. So kung may i-share ako sa inyo, Bachelor of Science po ako. Kasi may nag-comment nun na meron daw BA, merong BS. Take note lang po na BS yung Food Technology na kinuha ko po. At baka may mga minor differences sa kada universities para lang po malinaw. Sa UST po, 4-year course yung amin. Ang alam ko sa UP Diliman, 5 years yung sa kanila. Pero hindi ako sigurado kasi wala akong personally kakilala na food technologist from UP Diliman. Hindi ko lang sigurado kung mali ako or nagbago na yun dahil meron ng K-12. Kung may nakakaalam sa inyo, pwede niyong i-comment sa baba para malinawan din yung iba. So, yung common question na nakukuha ko is, what is food technology? So, kapag sinearch natin siya sa Google, ito yung lalabas. So, food technology is a branch of food science that deals with the production processes that make foods. Pag sinearch natin, feeling ko lahat tayo, kaya tayo nandito sa video na to kasi hindi natin maintindihan kung ano ba yung nandito. Pero kasi, ang sasabihin ko lang is napakalaki ng sakop ng food technology. Ang gagawin ko na lang, isasagutin ko na lang yung mga madalas na tanong about food technology, madalas tinatanong sa mga nagtitake up ng food technology para malinawan kayo and magkaroon kayo ng idea and magkaroon kayo ng brief background about food technology. Kasi 4-year course siya, so eventually makikilala kung ano ba talaga yung food technology. Doon mo makikita at hindi ko i-explain kada isang subject na iti-take natin sa food technology. Yun lang naman and let's start! So, ito yung isa sa mga unang nakukuha kong tanong, kadalasang nakukuha kong tanong, or kadalasang nakukumpara sa mga food technologists. Yung tanong na to is, same ba ang food technologists sa nutritionist and dietitian? So, ang sagot dyan, hindi. Kasi sa food technologist, meron tayong basic nutrition. Pero hindi yun yung inaaral lang natin. Meron din silang introduction to food technology. Pero hindi lang yun yung sakop nila. Sa mas madaling salita, kapag food technologist ka, ang pwede mong tanongin sa amin, paano ba mapre-preserve tong food? Paano maproprolong yung shelf life niya? Yung shelf life pala, yun yung buhay ng pagkain. And pwede rin naman paano mai-improve yung taste ng pagkain para mas magustuhan siya ng tao, yung texture niya. Tayo rin yung nag-check ng mga kung sumusunod ba sa batas, sa food laws, yung mga kumpanya. Pero sa nutritionist and dietitian, ito lang yung medyo alam ko sa kanila. Alam ko marami pa silang ibang ginagawa. Pero yung mas madalas kasi na, kunwari, gusto magpapayat o gusto magpataba, yun yung kadalasang tanong eh. Akala nila okay magtanong sa amin, pero hindi kami yung reliable na pagtatanungan. Nutritionist and dietitian, sila yung best na tatanungan natin about that. Kasi sila talaga yung nag-aral tungkol doon. Kaya nga doon sa video ko na kung paano ako pumayat, ang sinuggest ko doon na magkonsulta kayo sa nutritionist and dietitian kasi sila talaga yung nakakaalam kung ano ba yung dapat nyo kainin para sa katawan nyo. Kunwari gusto nyo, ito yung meal plan nyo, ang tatanungin nyo yung nutritionist and dietitian. So, hindi po kami. So, isa pang tanong na nakukuha ko is parehas ba tayo? Parehas pa ang food technology sa medtech. Hindi kami parehas sa medtech. Parehas tayong pwedeng sa laboratory. Pero ang mga food technologists, sa laboratory sila, most likely sa food company or food-related company. And ang medtech naman, most likely sa hospitals and clinics sila nagtatrabaho. So, yung isa pang nakukuha ko na tanong, dapat ba masarap magluto ang food technologist? Or kapag kukuha ka ng food technology, dapat masarap ka ba magluto? Yung sagot dito, hindi. Kasi, alam mo, nag-enroll tayo para matuto, hindi para makipag-cooking showdown. So, hindi requirement na dapat magaling ka magluto kapag food technologist ka o kapag makukuha ka ng food technology. Kasi, alam nyo, science of cooking yung focus ng food technology, hindi cooking itself. So, ito related din to sa previous question and madalas din nakukuha namin as compliment pero yung iba hindi nila tinitake to as compliment. Di masarap ka pala magluto. Yung kadalasan naririnig, anong course mo? Food technology po. Di masarap ka pala magluto. Ang kadalasan tanong, taga-luto ba ang food technologist?
So yung sagot doon, no, nagiging parte lang siya ng pag-aaral ng food technology. Yung kailangan lang natin minsan magluto sa ilang experiment, kailangan mag-bake, or kailangan may ganitong gawin, ganyan. Pero hindi lang yun yung inaaral natin, yung pagluluto. Kasi nakafocus tayo nga sa science of food. Kunwari, magbe-bake tayo ng cupcake. Ang gagawin ng food technologies, yung isa, i-bake natin gamit all-purpose flour. Yung isa, gagamitin natin coconut flour. Tapos, i-assess natin yun. Titingnan na bakit kapag ginamit yung coconut flour, parang dry siya. Ano ba yung properties ng coconut flour? Bakit na iba? Ganyan. Kasi same lang naman yung ibang ingredients eh. Ang pinag-iba mo lang, yung flour. Doon na papasok yung pagre-research natin. Hahanap tayo sa mga journal articles ng reliable sources. Tapos doon mo i-conclude kung bakit ganyan yung kinalabasan na experiment mo. Yung ibang nakakatawa doon na ginagawa namin sa experiment, no, after namin mag-bake ng tinapay, pinapa-photocopy namin yung tinapay. So sa amin, ginawa namin yung sa school. Tatawa nga yung nagpo-photocopy sa building namin kasi yung mga laman ng bulsa namin, tinapay. At meron kaming kailangan kasing tignan sa tinapay. Basta matututunan nyo din yan kapag kumuha kayo ng food technology. Isa pa sa maraming nagtatanong sa akin, ano yung mga possible jobs kapag nag-take up ka ng food technology? Isa sa mga pwede natin gawin kapag naging food technologist tayo, may mga kaklase akong nag-take ng boards ng Chemtech. So, pwede tayo maging chemical technician kasi close tayo sa mga chemist, chem-eng. Pwede rin tayo sa under ng research and development. So, sa research and development, dito pumapasok yung paano ba i-improve yung food, paano ba mas pasarapin yung food, paano ba mas magiging chewy siya, ganun. Paano ba siya mas magiging mabibenta. Doon pumapasok yung research and development. Doon din yung sensory evaluation. Tapos, pwede rin tayo sa quality assurance or quality control. Dito naman yung from raw materials, product process, pati yung people, yung mga taong nag-handle ng food, tayo din yung nag-check doon. So, dito pumapasok yung food microbiology. I-check mo, positive pala to sa salmonella, bawal yung ganito. Dapat nandun lang siya sa standard limit. Dito rin pumapasok yung food laws. Kasi dito mo i-check kung sumusunod ba yung kumpanya sa standard. Meron ba silang good manufacturing practices or GMP? Meron ding HACCP, kung ISO certified ba sila. Doon pumapasok yung mga food laws yun, matututunan nyo yun. Dito rin yung food engineering, parte rin siya ng quality assurance and quality control. So, ito isa pa sa pwedeng mga possible jobs bilang isang food technologist ay sa marketing. Kinukuha tayo ng mga food companies or food-related companies kasi mas knowledgeable na tayo when it comes to food. Advantage na natin yun. Tapos, isa pa, pwede rin tayo mag-business. Sa curriculum namin, meron kaming business course. So, meron kaming brief background about business. Pero, ang pinaka-importante kasi dito din, yung knowledge mo sa pagkain eh. Kapag alam mo na paano mas i-improve yung pagkain mo, paano siya hanap-hanapin ng mga tao, yun yung magiging foundation natin. Marami akong friends and classmates na nag-open sila ng food business. Ililink ko na lang sa description box below if gusto nyo i-check. Pero hindi ko naman sasabihin na i-limit nyo lang yung sarili nyo porque parang, sinabi ni Caris, ganito lang yung pwedeng maging trabaho. Hindi nyo naman kailangan i-limit yung sarili nyo doon kasi iba-iba tayo ng time to grow. Mamaya kasi ma-pressure ka. Ako yun yung isa sa ko dati na nape-pressure ako na dapat magtrabaho din ako ngayon sa food company kasi lahat ng friends ko, lahat ng classmates ko, halos lahat sila nagtatrabaho na sa food company, ganito, ganyan. Siyempre, kaya tayo nag-take up nito kasi yun yung isa sa gusto natin. Pero wag mong masyadong i-pressure yung sarili mo na dapat ito lang. Pwede ka naman magsimula sa iba. Pero siyempre, kung need naman talaga, doon papasok yung titimbangin mo siya kung uunahin mo ba yung sa magiging practical o yung talagang gusto mong gawin. Ako, honestly, ngayon hindi ako nagtatrabaho sa food company or food-related company. Pero, ayan, ito sinishare ko pa din sa inyo kung ano ba yung experiences ko. Yung isa ko pang nakukuhang tanong, how much yung salary pag food technologist ka? So, nung fresh grad ako, tumitingin ako sa JobStreet, LinkedIn, tsaka Calibre. Ang range ng nakikita ko is from minimum to 20k. Sa sa mga fresh grad yun. Pero sa government, may nakita ko nag-offer sila ng mas mataas sa 20k. Pero pag fresh grad ka mag-a-apply, dapat meron kang civil service, dapat mataas yung jiwa mo o yung grades mo. And sa mga malalaki din na food company, ang preferred nila doon, hindi ko sinasabi na yung matataas
lang na jiwa yung makakapasok sa ganong kumpanya. Hindi. Kasi hindi naman yun yung pinaka-importante. Importante din yung character natin. Pero kahit saan ka naman mapunta, basta gawin mo lang yung best mo, no? So ito, yung last na tanong na madalas ko nakuha, kung meron bang board exam yung food technology. Recently lang napasa yung sa food technology na board exam, pero hindi pa nagsastart talaga ngayon. Matagal pa daw yun. Sinasabi na baka matagalan pa yun kasi kailangan pa pag-aralan yun eh. Yung maganda nga doon, at least mas makikilala na yung course natin. So yun lang yung sa mga tanong. Yung ngayon naman, bibigay ko na sa inyo yung mga tips kung paano nyo masasurvive yung food technology. Yung una kong tip sa inyo is love what you do. Akin kasi, kung hindi mo talaga gusto yung food technology, feeling ko susukuan mo din siya. Kasi kung hindi mo mahal yung isang bagay, madali mo siyang sukuan. Kasi di mo naman binigay yung puso mo dun eh. Pero kapag binigay mo talaga yung puso mo, mahirap siyang sukuan. Kasi alam nyo, hindi talaga madali. Hindi ko sasabihin na madali lang mag-food technology. Sige, go lang kayo, push nyo lang yan, mag-food technology kayo para marami tayong food technologies. Hindi. Hindi ko sasabihin yun kasi hindi madali yung food technology. Pero hindi ko rin sasabihin na super hirap na baka ma-discourage na kayo. Kaya ang advice ko sa inyo is mahalin nyo yung ginagawa nyo. Kung food technology yung pinili mo, mahalin mo yung food technology kasi talagang dadaan tayo sa mahihirapan tayo. May parts sa life natin as a food technology student na mahihirapan tayo. Pero kung mahal natin itong ginagawa natin, tsatsagain lang natin. Kung doon naman sa mga taong walang choice, kunwari talagang pinilit lang sila mag-food technology, ganyan, or other reasons, try nyo lang din mahalin. Pero kung hindi naman, doon papasok yung parang titimbangin mo kung kailangan mo na bang kausapin yung mga nagpilit sa'yo na mag-food technology, or baka pwede ka mag-shift, ganyan. Kasi, alam mo, yung bata pa naman tayo, and alam ko hindi tayo minsan certain sa decisions natin. Alam mo yun, give yourself time, rest, ganyan, and i-assess mo din sa sarili mo. Kasi, walang masama na magkaroon ka ng knowledge about something that you don't really like. Minsan, parents lang yung may gusto ng food technology tayo o no choice lang talaga tayo. Okay lang yun, hindi waste ng oras yung ginawa mong pag-aaral sa food technology kasi knowledge is power pa rin eh. Yung next advice ko naman sa inyo is be prepared. Marami kasing natatanong sa akin dito, ano po ba yung dapat kong paghandaan kapag magpo-food technology ako? Sa akin, kung gusto mong academically prepared, suggest ko sa inyo na aralin nyo is mag-practice na kayo ng mga math, computation, kasi madami talagang computation dito, baka mahilo ka sa numbers. Aralin mo din yung chemistry, kasi foundation talaga natin yung chemistry. Baka gusto nyo mag-advance, pero sa totoo kasi, hindi naman talaga ako naghanda. And hindi ako totally handa kasi hindi ko naman alam talaga yung food technology. Pero ito nga, kaya ko sinishare sa inyo para at least magkaroon kayo ng idea kung ano ba yung food technology dito sa Philippines. Mag-prepare din kayo emotionally, physically, kasi medyo nakakapagod talaga yung mga lab works natin. And mentally naman, talagang minsan dadating sa point na baka mag-away-away kayo ng mga grupo mo, ganyan, kasi kailangan na matapos yung ganito, ganyan. Pero hindi naman yun yung lahat nangyayari yun, pero posibleng mangyari yun dahil nga sa pressure ng ginagawa natin. Para lang ma-push tayo. Pressure lang na parang pinupush lang tayo. Pero yung hindi pressure na ganon. Yung last tip ko sa inyo, make friends. Ngayon, online classes, ang hirap mag-make friends. Pero ngayon naman kasi may social media tayo. Kasi isa sa natutunan ko talaga nung nag-aral ako ng food technology, nung naging college student ako, is matahalaga talaga yung teamwork. Kasi may mga bagay na hindi tayong, posibleng hindi natin nakuha, na nakuha ng ibang tao. Magtutulungan tayo, magtuturuan tayo. And malay nyo, meron pala kayong kaklase na meron silang laboratory sa bahay, ganyan. Tapos pwede kayong pakitaan na ganito yung titration, ganyan. Diba parang na-enjoy nyo na, may natutunan na kayo, ganyan. Ano nyo lang naman, diba? Yung mga ganun. Pero kahit saan naman, kahit sa trabaho ng food technology, importante kasi talaga yung teamwork eh. And kahit saan namang work eh, sa totoo lang. So, yun lang guys. I hope na meron kayong matutunan and nagkaroon kayo ng brief background about food technology. At kung meron pa kayong ibang tanong, pwede kayong mag-comment sa baba, or kung medyo mahaba-haba yung tanong nyo, pwede nyo rin ako i-DM sa Instagram ko. Kakabukas ko lang ulit ng Instagram ko. And kung meron pa kayong mga gustong i-share, meron kayong about food technology or about yung sa ibang courses na nabanggit, gusto nyo i-enlighten yung bawat isa sa atin, pwede nyo rin i-comment sa baba para tulungan tayo. So yun lang guys. I hope you enjoyed this video, and if you did, please do subscribe on my channel. Yun lang. Thank you so much. Bye!